Ayun no. Good morning sa inyo lahat. Okay, so wala tayo sa ulap guys. Ayan, nandito tayo sa school. Pakita ko muna sa inyo kung ano meron dito. Okay, sobrang foggy ngayon. And guys, yung makikita nyo sa labas, sobrang foggy oh. Ayan. So, yan, umaaraw-araw na. Ayan, naka-zoom pala tayo. Ayan. So nandito tayo sa may Carpenter side ng Modesto. Ayan, sobrang foggy today. So ihatid natin mga bata. So actually nandito na kami sa eskwelahan nila. Okay? So hintay lang nating mag 8:45. Time check is 8:37 na ng umaga. Okay, so ito pala yung dala ko. Pasensya na kayo, magulo. So may dala kaming, ito din wrap sa akin to nung pinsan ko. So ito yung mga itlog ng kalapati na papadala sa Pilipinas. So yung first time na nagpadala ako ng itlog, hindi ko binutasan na ganito na maliliit. So kahit yung mapipisa na, namatay yung chick sa loob. So walang napisa sa madaling salita sa dami ng pinadala ko. And then yung sumunod, naisipan kong butasan. Butasan ko lang ng ganito lang. Tapos sa ibabaw, ganyan. Ayun, awa ng Diyos, meron tayong napapisa sa Pilipinas. Kaya lang, most na naunang napisa, hindi kasabay ng mga nagyaya. So walang gata, so namatay din. Buti, yung natirang dalawa, kasabay. So ngayon, malaki na sila. Okay, so nagawa na natin pedigree. So nandun yun sa kaibigan natin, si kalapatids na Raymond Colala. Okay? So yan. So kung magpapadala kayo ng itlog, bubutasan nyo. Tapos ibalot nyo lang. Ito nakabalot sa tissue. Yung sa akin, ito yung ginagamit nating pang filter sa aquarium. Polyester yata ang tawag dito. So yung pang quilt. Ito yung ba yun? So make sure na hindi sila gumagalaw sa loob. Yan. Hindi naman sila mababasag pag nilagyan mo nito. Talagang ano sila, kumbaga secured na secured. Hindi gagalaw yung itlog. Okay? So ito nilalagay lang sa hand carry. And then legal to. I-hand carry nyo. Pagdating doon, make sure na pipick up. Kung walang pipick up nito, sana may nakaabang na incubator. Okay? So yung ginawa namin kasi pagdating pinapick up ko na. And then diretso na sa limliman ng kalapate kaya napisa. So sana ganun din mangyari dito. Kung may mapisa, at least maipasok natin sa Alegre. Okay? So yan muna ang video natin for today. Dadagdagan natin mamaya. At magdadrive ulit tayo. Ayan. Sana lumitaw na si Haring Araw at mahirap mag-drive. Anyways, nakapag-drive naman tayo around mga 30-35 miles. Para safe. Okay? So yan. So para tayong nasa ulap. Ayan. Okay? So mamaya pakita ko sa inyo kung sino pipick up nito. Suspect. Chamba line daw ang gamit, pero pag nag triple crown sa Martinez, nag first sa AGN, nanalo sa Peach Classic. Ayan no. Kaya mga finisher nyo, ayan no. Finisher daw ang gamit. Stock na nga nagpa-first pa. Ganyan kalupit yan. So nandito na tayo. So nagpakawala tayo ng mga ibon natin. So hintayin lang natin sila. Baka hinabol na naman sila ng hawk. Okay, so habang hinihintay natin sila, pakita ko muna sa inyo yung pinalalaki natin. Okay, let me know kung ano tawag dito sa kulay na to. Okay, teka lang. Okay guys, so ito yung ibon, kulay kalawang. Ayan no. Ano ba tawag nyo dyan? Kalawang line ba yan? Okay. Ayan no. So balik ta rin natin para mas makita nyo. Okay guys, ayan no. Ayan, against the light Ayan.
White flight siya. Hindi ko alam kung choco ba yan. Choco o kalawang white flight. Ano ba tawag natin dyan? Ayan oh. Para siyang ano eh, Milo. Ayan oh. So, pero ang buntot niya pang blue check. Pero meron siyang white flight. Yung last time na kapatid niya, blue bar na white toenails, ito kalawang line na puro white din ang kuko. Okay? So, naglalabas talaga sila ng puti ang kuko. Kaya lang this time mukhang may puti yata to. Hindi ko alam. Para lang may puti. Hindi pa tayo sigurado. Okay? So, yan. Hantayin lang muna natin mga kalapati natin. Okay, bigyan muna natin sila ng machichicha nila. Yung mga young bird na yun. Okay, ito lang binibigay natin. Kasi sawa na sila sa yung buong pellet. Okay. So yan. Bigay lang natin sa kanila yan. Mamaya babalikan natin uli sila. Kung maubos nila yon. Samantala, ito naman yung mga opal natin. Ayan oh. Yung babae is actually Black Power. And then yung kabila naman is HVR at saka Jansen or Bold Ruler Jansen kung tawagin. As far as I know, ang HVR din is out of Jansen blood. Okay, so ito yung pairing na isa sa mga ginagawa ng tao kasi nga gusto nila yung kulay mag-produce. Like what I said, nagpe-pair ka dahil may purpose ka. Okay? So, yun lang ang sinasabi ko last time. So, hindi naman lahat ginagawa yan. Okay? So, syempre, lahat naman ng breeding is pag-experiment din. Pero kung mas maganda, syempre, winner to winner, mas maganda. Para kahit saan, mas malaki yung probability na maglabas ng mas magandang ibon kumpara sa kulay lang. Okay? So, meron tayong isang ganito, ilalaban natin sa All Birds. Okay? So, yearling lang siya, pero 7 months, I think pwede na yun. All the way to Madras, Oregon. Kung aabot siya doon. Okay, so hanggang wala pa yung mga makukulit, bigyan ko muna sila ng isang taka lang ito. Okay? Okay, itong isang ganito, good na to for 10 birds. Maximum na yan, 11 birds. Okay? Kasi ang pinakakain nyo is racing pigeon, hindi naman poultry pigeon. So, bigyan natin lang sila, yung mga young bird natin dyan, para makauna na sila. So sa weekend, ang project natin is linisin naman yan. Natin makalimutan, shoutout muna kay Ma'am Zip Pop Z, Louie Aguila. Bagong tropa pips natin yan. Tsaka doon sa mga laging present, si Neb Ben, tsaka yung Mel Pasha. Si Batang Tundo, yung Wawin Garage ba yun? Shoutout sa inyo, lagi kayong present. Siyempre, hindi natin makakalimutan si Top Gun. Laging present yan, tsaka si EC725. Okay. So, nag-aabang lang tayo ng mga pinaronda natin. Hanggang ngayon, wala pa. Mukhang na-disaster na naman tayo ng hook. Okay. Bukas na yung double door nila. Napakasimple ng double door natin. Oh. Pinupush ko lang. Ayan. Dahil matangkad naman tayo, ginaganyan ko lang muna. Pero sooner, lalagyan natin ng handle dito yan. Okay. So, gumawa lang tayo ng sabitan na round bar para dudulas lang sila doon. Ganun lang kasimple yung mekanismo niyan. Okay? So, yung concept nakuha natin kay Ex Machina yung double door. Pero yung pagsabit, diskarte natin yan. Okay? So, yan. May nag-uuwian ng mga kalapati natin. Mukhang na-disaster sila ng hook. Ayan, no? Okay din. At least, na-exercise sila. Ayan, no? So, tingnan natin kung ilan yung mababawas today. I'm hoping konti lang. At tayo magagawa. Kailangan natin silang pakawalan. Okay? Update ko kayo. So, marami-rami naman tayong nakita. Ayan. Nagliliparan pa. Okay. So, good sign na yan. Nagre-ranging na.
So malapit na yan. Itatapon na natin yan unti-unti na makahabol tayo. Okay? So good yung training natin today. Okay? Ayan bro, yung puti na nawawala. May lang umuwi. Anong oras na oh? Ayan oh. Nakita mo? Ayan, time check. Anong oras na? 4:24. Palagay ko hinabol talaga sila. Nagpalipad tayo kaninang maga ng ibon. So, nagtataka ako. Paatik-atik lang yung pag-uwi ng ibon. Itong puti na to, tumapos to ng 300 miles. Anong oras na? 4:25. Ngayon lang siya umuwi. So, palagay ko hinabol sila ng hawk. Buti nakauwi pa siya pero meron pang mga hindi nakakauwi. Sana mag-uwian pa. Okay guys, so mukhang na disaster na naman tayo ngayon. Pabugso-bugso yung dating ng ibon. So, yung Kenoj na dalawa, sakto, wala pa din. Okay, so sana nagtago lang, nabubul na naman tayo. Tapos kulang tayo ng isang red, isang blue check. So far, yun ang natatandaan ko nawawala sa atin. Yung puti na nawawala is nandito na. Okay, so hindi naman natin sila pwedeng ikulong lang kasi nga lapit na ng karera. Kaya kailangan ko silang parondahin. Okay, so abang-abang tayo, maliwanag pa naman. Ayan no. Kung hindi, magbablog ulit tayo bukas para ma-update ko kayo. So pati yung Wolverine pala, yung nawawala. Akalain nyo yan. Okay, so wala tayong magagawa kasama sa hobby yan. Pero niniwala pa rin ako may makakauwi pa dyan bukas. Okay, baka mga nagtago lang yan somewhere. Okay, Docs.